Ube de leche cake naman ang aking gagawin ngayon. At dito nga sa feeling niya, naglagay ako diyan ng leche plan at ayang ating frosting. O diba ang bilis? Nailagay ko na nga pala yung nasa ibabaw niya. Pagkatapos ayan nga at nalagyan ko na yan ng crumb coat at ire-rest ko naman yan sa ref. Pagka-rest ng mga 10 minutes ay ayan nga at maglalagay naman ako dito ng ating final coating. At ayan, purple na rin ang aking inilagay dito. Nabasa ko nga pala po dati sa comment section, may nagtanong kung ano daw pong food color ang ginagamit ko dito sa violet. Bale, ito yung yung powder lang siya. Binili ko lang dun sa ate ko, yung food color na yun. Nakalimutan ko na kasi kung anong pangalan. Medyo nakikisamang frosting ko dito. Ayan naman, tingnan nyo naman, kahit spatula lang yung ginagamit ko ay kumikinis din kaagad. Pagkatapos ko malagyan yung body ng cake, dito naman ako sa ibabaw naglalagay. Dito lang talaga sa ibabaw ako medyo nahihirapan magpakinis, pero makukuha ko rin ng technique kung paano yan. At sa punto nga ito nga at gumagamit na ako ng scraper para mabilis na kang mapakinis. Medyo matagal pa rin talaga ako magpakinis sa ganito, kaya lang nakikita nyo mabilis ay talaga naka-timelapse ang aking video. At eto na nga, diba, sa talaga-tagal ng aking pagpapakinis, ayan, napakinis din kahit papaano. At dito naman sa may ibabaw niya ay ganyan yung style na ginawa ko. Yung halos magiging sarado na siya, yung walang dadaanan. Dahil ito nga ay lalagyan din ng leche plan. Ayoko naman na may tumagos na naman na sauce nung leche plan. Dahil nung nakaraan na gawa ko ay may tumagos nga siya. Pagkatapos ko malagyan niya ng paikot ay ayan, hindi pa rin nga ako nakontento. At naglagay pa rin nga ako ng dyan sa mga pagit-pagitan na ayan. Baka nga ako dyan lumusot yung pinakasabaw ng leche plan. At dyan sa pinaka-board, ayan, nagpipe lang din naman ako ng ganyan. As usual, lagi naman ganyan design ng aking na ilalagay. Pagkatapos niya na ayan, i-rest ko muna yan sa ref. Eto nga at nung i-rest ko na sa ref at medyo malapit na rin ang oras ng pagkuha nito, eto naman nga at maglalagay na rin ako dito ng leche plan sa ibabaw. At etong leche plan na nga ho palang ito ay sarili ko ho itong gawa. Kaya kung napapasin ho ay medyo may kamahalan itong cake na ito. At dahil nga ang leche plan na ito ay purong gatas at purong itlog lang, ay pagkakamahal nga ho man din ng itlog. At kita nyo naman ho, talaga namang overload ang ating leche plan dito sa ating cake na ito. At eto naman siya kapag ka nalagyan na ng dry gest, ayan, malilit lang ang aking inilagay diyan, pampakintab lang talaga dyan sa cake. At eto naman po siya kapag ka mayroon ng topper, ayan, diba, overload talaga itong ating leche plan na ito Ayan, dito ayan, okay na siya. Nalagyan na ng topper. Medyo naging perfect ang paglagay ko dito ng ating leche plan dahil hindi nga siya tumagas. Nung nakarang kasi nagawa ko, pagkalagay ko pa lamang ay tumagas na kaagad yung kanyang pinaka-syrup. At dahil kamag-anak din nga ho ng aking asawa ang mayroong birthday, eto nga at naimbitahan din nga kami na pumunta nga dito. Bale na-upload ko na yung video namin kung paano kami pumunta sa kanilang lugar. Eto yung lugar nila na umakyat kami doon sa bundok. Ayun palang dumaan kami sa bundok, hindi kasi kami nagbangka or nagmotor, kaya ayun, akyat sa bundok. At ayun na rin nga ho pala yung kanilang mga handa at flex ko na rin nga pala yung ating cake. Alam nyo ho ba na 10 AM pa lang ay kinuha na yan, tapos etong oras na ito ay alas 2 na, ay talaga namang napaka-stable ho ng whip it. Basta whip it, ayan, stable na stable, hindi pa rin siya natutunaw. At take note po hindi po yan inilagay sa ref simula nung pagkakuha doon sa amin. At belated happy birthday po ulit sa ating celebrant. At maraming salamat din po kay Ma'am Nika sa pag-avail ng cake. Yun lang, salamat sa panonood, hanggang sa muli.